Ayaw po magpangumusta og nara mo'y kinahanglan, na mo'y pangayoon. Hindi na mo mukontak na mo og ting sweldo na. Magparamdam ra og ting sweldo na. Kaluoy po tawon. Maayong adlaw mga kabisdak, it's me ang inyong auntie na bisdak diri sa Middle East country. So, for today's video mga kabisdak is subo kayong palandungon, no? Usa ka OFW ang namatay sulod sa bus sa Pilipinas. So, si Ate Wilma Oza. So, condolence in taon sa family. Bilang OFW, mga kabisdak, dili gyud lalim. Labi na gayud ko ang imong trabaho is katabang, housemaid, or kadama sa salita diri sa Middle East country. Kabalugid ko, no? Napugay ubang mga friends nga katabang pod sa una. Dili gyud lalim, guys. Labi na gayud kung idara na ka. Yan na kay balatian. Hago pa ka kayo sa trabaho. Okay lang to sa kuha sa unang panahon, bisag hago, bisag grabe kayo ka-challenging nga ultimong akong kinabuhi is risgo kaayo. Pasalamat lagi ko sa Ginoo nga nag-uban gid siya nako kanunay. So sa kahimtang ni ate, wala ko kabalo kung unsa ang iyang sitwasyon sa Kuwait ug nganong nahitabo to. Dili lalim pud guys ang magbiyahe, labi na gayud og connecting flight. Luuya pud kayo grabe po to kaya nga amo nga gipa-connecting man pud nya. Pay edad na si ate, na ay balatian, nasamutan po to didto. Kay unsa pud siguro ang batasan sa iya nga amo, dili biya tanan makaamo og maayo. No, pinaka-worst nga makaamo ka og demonyo, bati og batasan. Kay mag-antos gyud in taon ka. Labi na gayud og naa kay mga kanang example high blood ka na kay sakit, mosamot gyud in taon didto. Kapoy pa kayo ang pagbiyahe niya. Kay pila ka oras ang Kuwait to Japan pod guys. Maura po na og 9 hours siguro ang biyahe. Nya Japan to Philippines nana siguro sa mga duha ka oras or usa ka oras sa gid kapin. Kay Asian country raman na siya. And then from Manila to Cebu siguro naras mga usa ka oras. Dayon Cebu to Dumaguete nara siguro sa mga 30 minutes to 45 ingonana or less than pag na kay duol raman kay na siya sa Dumaguete ug Cebu duol ra kaayo. Pero gabas man gyud si auntie. Gabas siya mo nang dili gyud lalim ng pagbas pod baling kapuya Ginoo ko. So mga kabisdak, bilang usa ka OFW, no, dili gyud lalim. Luoy kayo si auntie. So si auntie is kababayan nako sa Dumaguete, no, subok ang palandungon na dito in taon siya nagpanaw. Kabalo ba mo unsa ka excited sa usa ka OFW ang makahuman og kontrata, ang muuli, labi na gayud kung dili gyud maayo imong sitwasyon nga gaagwanta ra ka, gaantos ra ka, lipay kayo. Nya na unsa mapud tawong nawad-an mapud tawon siya kinabuhi. Naa siya kwarta, naa siya pasalubong. Pero pasalamat na lang yun nga nakaabot siya sa iyahang lugar nga natawhan. Muna lang yun na ipagpasalamat. And paalala lang, no, sa mga naay pamilya sa OFW, na mga OFW, labi nag mga katabang, housemaid, kadama, please lang, kamusta po ninyo sila. Dili lang punta mangumusta og natay kinahanglan, naatay pangayoon, ayaw po tawon, no? Relate kayo si auntie. Kay dili man pud perpekto atong pamilya, dili perpekto ang usa ka tawo. Mahitabo gina siya. Pero kana na mga sitwasyon or mga experience, kabalo ko nga usa na siya ka pamaagi nga gipalig-on ka. Kay parehan ako, parehan ni ate, no? Nga walay pamilya sa Middle East, walay mga amiga. Kabalo ba mo nga ang kadama di sa Middle East walay day off gyud? Bisag naa pa na sa kontrata, magdepende pa gyud na sa amo nimo kung tagaan ka or dili.
Kay ang ilang hunahuna magbuhat ka og dautan dayon mulayas ka, mao na ilang hunahuna, which is dili po ta maka-blame nila. Kay napoy ubang mga kababayan nato nga buluyagon pod kaayo, no? Pero dili man gud tanan, naalahig lang yun. Mao na ilang pinaka number 1 nga reason nga dili sila mohatag og day off. Kay daghan po kayong gabinuang pod. Nya katong deserving di na naman matagaan. So ang mahitabo, imagine na ng 2 years kang wala kay gawas-gawas, makagawas ra kag ikuyog kas imong amo. Excuse me. Iyon ana, duha ka tuig pag yun. Nya what if ikaw ra usa sa usa ka balay? Parehan ako. Na timingan na gid nga akong ikatulo nga amo is na ako'y kauban nga Pilipino pod. Katong pinakauna na kun amo pertigyong demonyo ha. Grabe gyud ka demonyo. Dito gyud nahasa tanan-tanan. Physically, emotionally ang akong pagkaako. Pero dili lalim. Pero ang paggiya sa Ginoo, ang imuhang salig sa Ginoo, ang imuhang saguban didto, wala imposible. No, wala imposible. Dili lalim guys, dili gyud lalim. Sa ako pa lang sitwasyon daan dito, wala kay tulog 3 hours sa imong trabaho. Mupahuway ka, makit-an ka, pangitaan din kag trabaho. Nya sige pa jud kag kasab-an. First timer, daghan kay kang mga sayop. No? Nya wala man tay mahimo kung pangisgan pud ta. Kanang paglaba pa lang daan og carpet guys, pertigyong bugata, tupig pay 50 kilos na bugas in tawon. Hasta yung bugata, every week na ko nang ginalabhan. No? Kay apartment mato ako ang balay sa akong amo. Hastang paita. Matapag kag sayo kay na kay mga anak sa imong amo na estudyante. Anya limited ang imong pagkaon, daluon pag yun imong amo. Magkawat-kawat ra gud intawon kog pagkaon para makakaon gyud ko. Kay nay ubang mga pagkaon nga dili na ihatag unya naasa rep inana ba? Pasil pakuanon pagid ka. Eh syempre hago biya kay sa balay no kay tanan biyang oras gamit kaayo ko. Pastang paita ginoon ta atong panahona sa ako awe. Unya dulong pag itong Ramadan kay Abril man to. Palimpyuhon pag kag laing balay ka ng kaparentihan. Patabangan nimo ng laing mga kadama didto. Dili lalim guys, nagpertig yung inita diri ah. Hago jud ka kaayos ka tanan. Anang Ramadan dili lalim. Tibuok bulan sa usa ka bulan. Makatulog ra kag 3 to 4 hours pod kay sige pong kumbati og luto, hugas, serbisyo nila. Ya untay mahimo kay kita may ni anhi diri. So kitay mag-adjust kay para man sa atong pamilya. Pero ang ako lang yung hangyo, no? Nakamustaon ninyo? Kabalo ba mo nga among kalipay isang inyong mensahe, ang inyong video ang magpadala mina, mga tumo mga on sa Jollibee, mga tuog mga mall. Sendira mi og video pictures, lipay na kay mi ana. Lipay na kayo mi. Kay kamo ang among inspirasyon sa kamingaw, sa kalisod, sa grabe na mga sitwasyon na among nagian diri. Kana lang yun ang among kalipay. Ang magpadala ninyo kwarta. Sende na mig video, mga picture, kung asa mo nang laag. Best. Maugin na nga mong kalipay bilang OFW. No? Ayaw po magpangumusta og nara mo'y kinahanglan, na mo'y pangayoon. Hindi na mo mukontak na mo og ting sweldo na. Magparamdam ra og ting sweldo na. Kaluoy po tawon. Dili belalim diri no, mingaw kaayo ikaw ra usa. Imong mga kauban dili pa wala mga lokal pa gyud diri ah. Hangyo lang gid nakon kumustaon gyud ninyo guys. No? Kaang depression diri Ginoo ko makatiurok. Og dili ka ligon, wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, tanang problema mahibal-an nimo sa Pilipinas. Mapuno ka, makadesisyon kag dili maayo. Parehan ako. Nang hapit. Pero wala na kong gibadan kay ang Ginoo nagsigpanugtok nga ayaw. Kay naa pa kay pamilya. Na kay mama ag papa atong panahon na. So dili gyud lalim guys. Di gyud lalim. Kung isay-isay pa gyud nako mainom makaingon siguro mo kaluoy, tawon. Dapat yung mas worse na nahitabo. Pero nakayanan ako kaluis Ginoo. Kay maayo kay ang Ginoo.
bisan pa man sa mga sala na nabuhat nato. Mao na guys ang akong hangyo ninyo. Kamusta ang inyong pamilya ng mga OFW? Labi na gayud ang mga katabang. Kay dili gyud lalim. So guys, ako na lang i-continue puhon ang akong video unsa akong kaagi no para makabalo ug mabutang sa huna-huna sa uban ang ubang pamilya na naay mga relatives nga naa sa gawas nga inani ang sitwasyon na dili gyud lalim. So mauro to guys, please follow and share sa ato pang mga video na himuon. Dahang salamat og mag-amping mo.